Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, nandito na muna tayo sa Port Santiago. Mga mahal kong mga kababayan, pinapakita natin ang gate ng Port Santiago. Ito hindi po ang original na gate ng Port Santiago. Noong panahon ng 1945, ito ay nasira. So inayos lang ito nung pagkatapos ng digmaan. So dagdag kaalaman, ito ay bahay din ng Raja Sulaiman noong panahon. So 1570, bago dito madugo yung labanan. So nandito pa lang tayo sa gate. Unti-unti tayo papasok para alamin natin kung ano yung nasa loob. Pasok tayo. Hello mga kababayan, nakapasok na tayo ngayon, no? Sa sino mang gustong pumunta rito at tuklasin ang Port Santiago, bago ka pala pumasok dito, 75 yung entrance. Bibigyan ka ng ticket tapos tatatakan na ngayon para may tatak ka. So halika, ikutin na natin. Let's go. Okay guys, nandito po tayo ngayon sa Baluarte de San Francisco Javier, no? Kung makikita nyo at mapapansin nyo ito na yung bago na naging palangga nila. Kasi yung pinaka-original dito, mga kababayan, nasira na noong 1645. So nasira yan ng yung earthquake na yung lindol nasira ito. So ito yung bagong tayo ngayon sa Baluarte de San Francisco de Javier. So ito, papapansin nyo. Ito yung panangga nila na bago. So ito naman mga mahal kong mga kabayan. So meron ditong cathedral. So ito yung cathedral, no? Makikita nyo na kung saan Our Lady of Guadalupe Chapel, no? So papunta doon, maglagusan yan. Papunta roon sa simbahan, sa chapel, no? So dyan sila nalangin ng panahon. So punta naman tayo sa kabila. Okay, mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa ruins of the Americans Barracks. Kung mapapansin nyo, ito po yung mga ginawa nilang barracks ng mga Amerikano. Tingnan nyo, kung baga sa atin sa militar, so ito yung magiging barrack nila na pahingahan, no? So noong 1951, na tinaguri ang National Historical Monument na itong barracks na ito. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, halos wala po yung galaw, no? So ito yung original, so hindi yan binago. So kung mapapansin nyo mga mahal ko mga kababayan, ayan pa rin. So napakadelikado na. Pero so ito po yung dito ikinulong, no? Kung mapapansin nyo, dito ikinulong si Senator Elpidio Quirino. So si Elpidio Quirino kinulong nung 16 days 1943, no? So 16 days siya rito kinulong noong 1943. So itong building na to, ito pa rin yung pinagkulungan sa kanya kay Elpidio Quirino. So ito po yan. So ikot po ulit tayo sa iba. Okay, mahal ko mga kababayan, kung mapapansin nyo po ito, tingnan nyo itong mga puno dito. Ito yung saksi, sa tagal na ng panahon na nung mga nakaraang panahon. So kung mapapansin nyo mga kababayan, ginawa na ito ngayong pahingahan or yung picnic, yung pinakainan. So dito na muna ginagawa nilang pahingahan sa lahat ng namamasyal dito. Kung mapapansin mo, ayan, meron pa rito mga yung ang tawag dito sa bomba na to. So yung dulo ng tangke, mga babayan ko, tingnan mo, meron pa rito sa dulo ng tangke. So andun, ang dami pa rin mga
Hindi pa, pero hindi na yan sumasabog. Mga bala yan. Ayan. So, kung mapapansin mo, napakatahimik dito, ano? So dito ginagawa nilang picnic. O kainan. So dako na tayo doon. Okay? Tuloy-tuloy po tayo doon. So maraming tao doon. Hindi ko pa rin alam kung ano yung mga pinagkakaguluhan doon. So makigulo rin tayo para alamin natin kung ano yung meron doon. Let's go. Maraming tao. Okay, mahal ko mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Baluarte de San Miguel. Okay, so ito pa rin yung wall, no? Ito pa rin yung wall na kung saan ito yung nagdepensa, okay, sa pag-atake ng mga kalaban doon sa Manila Bay nagmumula. So kung mapapansin nyo, halos dalawang tao ang taas, no? So ito pa rin yung pinaka-original na pader, no? Na pangharang para sa panlaban. So 1695 po, ito yung Puesto Gongoria, no? Tinagurian doon 1951, the National Cultural Treasure, no? So ito na yung ayan, yung mga pader. So pinapalibutan niya, no? Pinapaikutan niya. Napaka-tibay ng mga pader. Kung mapapansin niyo, ang lalaki ng adobe. So adobe ang tawag dito sa bato na to. So ito yung buhay na adobe, no? So kung mapapansin niyo, ang lalaki ng patong-patong. So ang gagaling nila ng ang gagaling nila gumawa. So kung ito yung pagdepensa, no? Pagdepensa ng ating mga hero ng panahon. So ito yan. So dumako tayo doon. Tingnan natin kung anong mayroon pa doon. So tingnan natin, mayroon nga pala rito yung tubig. So ito yung lagusan nila, no? Kung mapapansin niyo. Ito yung parang ilog, no? Parang lawa na, pero lagusan to. Lagusan to hanggang doon kung saan pag meron silang mga kalaban, dito sila dumadaan. So napaka galing ng paggawa nila, no? Itibay. Adobe pa rin, saka malalim. Ito yung tubig na dinadaanan nila. So napakaganda ng gawa, no? Napakatagal na panahon pero intact pa rin siya na nandito. Napakatibay ng bato talaga. So hangang. Okay, tingnan yung mga mahal ko mga kababayan. So napaka-historical talaga ng ating bansa, no? Kung mapapansin mo, ito yung ginawa nilang balloon. So tabi-tabi po, ano? Makikita nyo is ito yung kukuhaan nila ng tubig, no? Ang ganda ng pagkagawa. Nasa sentro sila ng bakbakan noon, pero meron silang tubig na kinukuhaan. So ito, kung mapapansin nyo, ito uli yung kabilang dulo. Okay, kabilang dulo na medyo Baluarte de San Francisco naman ito ang tawag dito. So dito naman kung saan ito yung tuloy-tuloy na mahabang panangga, no? Nung nagmumula sa Manila Bay, labanan papunta rito, ito yung panangga nila na pinaharang. So dumako naman po tayo doon sa may pinaka-gate na ng Port Santiago. So yun ang pinaka-gate na. So tingnan natin marami pa tayong tutuklasin doon sa loob. So, ito po yung pinaka-gate ng Port Santiago. Mapapansin nyo, ayan yung may tatak pa sila na ano. So ito yung pinaka-gate. So pasok tayo. Ayun na yung
dito, ubish po dito. Malit ng kwarto. Ay, nag-square. Okay. Pwede na dito. Mga kababayan, ito yung pinakabuka ng Fort Santiago. Ano? So, tuloy tayo na. Makikita mo dito yung Plaza de Armas. Tawagin. So, kung makikita nyo yung mga wall na yon. So dito kasi nangyari yung pag-aaklas ng rehimiento ng Tayabas. So nagal sa mga miyembro ng rehimiento ng Tayabas sa pamumuno ni Sargento Samaniego upang bigyang katarungan ang pagpatay ng mga Espanyol kay Apolinario de la Cruz. So at sa mga kasapi ng Cofradia de San Jose noong 1 and 4 November 1841, no, nilusob ang Utang Santiago sa tulong ng mga katutubong bantay sa loob ng hukbong Espanyol. So dumako tayo dito. So kung mapapansin nyo, no, tignan nyo yung history ng yung mga bakas. Kung mapapansin nyo rito, talagang buo pa. So, wala na nga lang bubong, no? Ito naman ang Shrine of Jose Rizal, no? So ito mga mahal kong mga kababayan. So dito yung Shrine of Jose Rizal, no? Originally built with bricks as a military barracks. Noong 1593, no? Dito na kinulong si Jose Rizal. So tinagurian siyang martir, no? Kung mapapansin nyo sa loob, ito ang lock, no? Tingnan nyo, makikita nyo sa loob. So dito siya kinulong ni Dr. Jose Rizal. So mapapansin nyo sarado kasi, no? So hindi tayo makapasok. So sayang, nandun sana sa loob. Makikita natin kung saan talaga ilinagay si Dr. Jose Rizal. Sayang kasi nakasarado at bawal ata, ano? So ganun pa man, ito yung pinagpulungan kay Jose Rizal. So dumako tayo doon. Okay. Mga mahal ko mga kababayan, kung mapapansin nyo, meron ditong cross na kulay puti, no? Ito yung tinatawag na white marble cross, no? So ito yung sagisag na kung saan yung cross na yan, ano, ay meron 600 troops na nakalibing dito noong World War II. So ito raw yung simbolo, okay? Ito yung simbolo na cross na yan na ginawa talaga sa marble, kaya tinawag siyang white marble cross, no? So sa ilalim daw nito, meron daw 600 na nakalibing noong World War II, no? Yung mga 600 corpse. So dito sila ilinibing daw. Imagine nyo, 600 kung mapapansin nyo. So ito yung cross ng palatandaan. Okay. So tingin tayo doon. Welcome to Baluarte San Barbara. So pasok tayo doon. So pwede raw na kunan. So dito tayo. Hindi tayo dito. So malamig dito, aircon na. Okay. So parang ito yung parang mapa o yung structure ng buong corridor. So kung mapapansin nyo, ito yung pala yung kabuuan. Pero mo, binuo lang ito, ha, mga
kababayan sa Lego. No? Tingnan nyo. Ang galing. Kasi binuo siya sa Lego. So mapapansin mo hanggang dito. So ito yung Iglesia de Santo Domingo. So ito yung simbahan ni Santo Domingo. So ito naman. So ito yung palasyo, no? So mapapansin mo, ito yung palasyo. Okay. Ito naman ang Iglesia de San Francisco. So yung struktura niya. So nandito lahat na yung itsura niya, no? Ito yung tapos ito naman Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. So ito yung itsura niya. Ang ganda. Okay. So gawa sa Lego. Galing. Sa Lego. So ito naman ang intendencia or aduana na tinatawag. Yung aduana. Galing. Talaga. So mapansin nyo ito. So San Ignacio Church, no? Ito yung San Ignacio Church. Iglesia de San Ignacio Loyola. Okay. Ito naman, Iglesia de San Nicolas de Tolentino. Lahat gawa sa Lego. So, the Seventh Cathedral of Manila. So, ito na yung simbahan, yung Cathedral ng Manila. Mapapansin nyo doon. Makikita yan. Ayan ang itsura niya. Okay. So, ikot ulit tayo doon, no? So, labas tayo. Makapasin niyo. So, labas ulit tayo. Mahal ko mga kababayan. So, hindi ko alam kung saan papunta ito. Tuklasin natin kung ano ang kahinat na nito. Akyat tayo, pakyat eh. So, hindi ko rin alam to. So, samahan nyo. Alamin natin to. Tuklasin, no? Wow! So kung mapapansin nyo mga mahal ko mga kababayan. So ito parang playground nila, no? So ayan na yung Ilog Pasig. Nakikita mo. So ito pala yung ano ng digmaan ng panahon. Ito yung mga lagusan, no? Tingnan nyo. So makikita mo may mga lagusan yan hanggang doon. Ang galing ng pagkagawa nila para hindi sila so ito yung taguan para hindi sila mauli ng panahon. So ang digmaan kung mapapansin mo, diyan sila dumadaan sa ano sa Ilog Pasig na yan. So yan, diba? Ang galing ng ano nila, ang taguan. So mapapansin nito, meron silang mga taguan na hanggang doon may mga lagusan. Kung ikutin mo, ito yung inarang nila para maano yung kalaban, malinglang kung nasan talaga yung kalaban, no? Mapapansin nyo dito. So pero meron yung daanan sa ilalim, no? Meron yung sa gilid para makikita nyo. So para hindi sila malaman kung nasan sila, tinayo nila ito. So, napakaganda. So, may mga tunnel na. So, yung tawag na tunnel. So, ito, may lagusan pa rito. So, tingnan natin. Galing ng kanilang paggawa. Ito naman yung pabutang lagusan. So, hindi talaga malalaman kung asan sila talaga, kung asan yung opisina nila o kung, kasi ito yung lagusan, no? So labas naman to doon sa kabila. So meron doon ano, kaso nga lang hinarangan na nila. Hinarangan na nila. Bawal na ata bumaba rin. So dito. So ano, balik tayo doon ulit kasi binawalan nila,
ganda ng Fort Bonifacio. So bababa tayo ulit. Ikutin natin, alamin natin kung ano mga meron doon. Kasi hindi ko rin alam kung ano, kung saan tayo dinadala ng mga putas-putas na to, no? So bababa ulit tayo kasi katulad dito, may harang na siya, no? So hindi na siya madadaanan. Pero lagusan niya. So tunnel. Nawan nila tunnel. Doon tayo sa baba. So guys, no? May mapapansin ka rito, may mga grills. So tignan natin kung ano meron dito. So ito ata yung tinaguriang na kulungan, no? Kulungan ng panahon. So pag may nahuli sila, ayun ang lagusan sa kabila. Hindi lang tayo makapasok kasi siniraduhan at bawal, no? So kung mapapansin nyo, ito yung kulungan, no? So, meron dito sa dulo, tingnan nyo, grabe. So nung panahon pala, wala silang silong, no? Wala silang silong. Kumbaga ganito lang, nandiyan ka lang dyan, nakakulong ka. Yan. So mayroon dyan daanan lagusan doon sa ilalim. Ito yung klase ng kulungan ng panahon. So hindi ka talaga makakaalis kasi kitang kita ka. Meron ditong bukas na gate. Hindi ko alam kung madadaanan to, pero try natin. Baka pwede kung ano ito rito. Ito yung mga may bantay na sibil na panahon, no? Kung mapapansin nyo, so napakaganda ng gawa nila ng bloke-bloke na ano na to. Mapapansin nyo, lalaki, oh. So yan yung bato na no? Wow. So dito pa lang matatanaw mo na kung may kalaban o wala. Kaya kung mapapansin mo ito pa yung mga nila. So ito yung mga opisina nila ng panahon. So ito dito sinentensyahan si Dr. Jose Rizal, no? So dito muna siya, mapapansin mo ayan, no? Si Dr. Jose Rizal dyan siya tinali, no? Parang lilitisi na siya dito. Tingnan mo, dyan siya ilalabas yung gitna. So maaaring magmula yan dito. Ito yung opisina sibil ng mga Kastila ng panahon. So wala na siyang bubong, pero mapapansin mo rito, okay? Mapapansin mo dito yung tibay niya, no? Yung tibay niya, napakagaling. Saka tingnan mo ang tanaw nila kaagad ang sino man parating na kaaway. So wala sa Manila Bay, no? Ginawa yung harang doon sa kabila para panangga. Mapapansin nyo ang lalaki ng bato na to. So kahit tamaan man siya ng is matibay talaga. So ito na yung mukha ng nakaraan, no? Hindi man tayo nabuhay ng panahon, pero pag ikaw nakapunta rito, no, mararamdaman mo parang mayroon kang enerhiya na parang narating mo na to nung panahon. Kasi kung mapapansin mo, ito pala yung tinagurian na Fort Santiago. So tirahan din to, palasyo to nung Raha Sulaiman dati, no? Natalo lang ang Raha Sulaiman, kaya nasakop na to. Tapos naging ano rin lang ni Douglas MacArthur itong lugar na to. So pinaayos niya to kasi nasira to nung panahon niya. So mapapansin mo, no? Kahit na yung sa taas, okay, sino mag-aakala na napakaganda dito sa taas? Okay, tingnan nyo, napakaganda. Sino mag-aakala na mayroon pa to sa ilalim, di ba? Kasi lalaki ng puno. So ito na yung pag naggigerahan, no,
nandito sila. So hindi sila maabot kasi meron ditong harang sa kabila. So dito may harang sila, so bombahin man sila o kanyunin man sila, hindi sila aabutin dito. Mapapansin nyo ang laki. So secured sila sa labanan. Kaya napakaganda ng pagkagawa, no? So ito ngayon, lahat ng paikot na makikita nyo is puro yan malalaking tipak ng bato. Adobe, ang tawag dito is adobe, no? Grabe, kung titingnan mo yung struktura nila, kung paano nila ginawa at parang napakaganda ng at pantay-pantay. So magagaling talaga nung panahon na noong pa man, yung panahon, tingnan nyo to. Kung mapapansin nyo to, hangang-hanga lang ako. Kasi napakalaki niya. Di ba? Mano-mano to mano-mano to ginawa. Wala naman tayong mga makina ng panahon. Pero, ganun nila binubuhat, no? Tapos ganun nila ginawa ito. So, itong strukturang to, napakalaki nito, mga kababayan, no? Napakalaki. So, ganun sila kasipag. O siguro, mapapansin mo pati yung mga kulungan doon. At talagang yung hirap ng mga pinagdaanan nila. So, mapapansin mo talaga. Marami rin mga aura na kakaiba, no? So parang andito si Jose Rizal. So si Douglas mga actor, no? Parang andito ang nila. Mapapansin nyo, pabatayo lang. Ito yung mga saksi. Kumbaga, ang mga punong ito yung mga saksi. Kung mapapansin nyo, daan-daan libong taon na to. Kung di ako magkakamali, itong puno ito. So, kung di ako magkakamali, ito yung saksi ng lugar na to. So, ganito katanda at kalaking puno na to. Halos siguro 7 o 8 tao. Maaaring 10 pa. Pag ginakap, hindi kaya. Ganun siya kalaki, no? Ito yung pinakasaksi. Pinakasaksi sa lugar na to. Itong puno na to. So maraming okay. So dako tayo doon. Okay, mga mahal ko, mga kababayan. So siguro hanggang dito na lang po muna tayo sa ating pag-ikot. So kung mapapansin nyo, merong mga nakasarado na hindi natin madaanan kasi maaring sa luma na, no, baka maka-aksidente. So ito yung inikot natin. So ito na muna yung kabuuan, no. So sa muli nating pag-iikot, so tutuklasin natin ang ibang lugar naman. So ito yung Port Santiago. Mahal kong mga kababayan, maraming salamat. Sa susunod na pag-ikot natin, samahan niyo ulit. Thank you.